Muling pinutakti ng tanong ng House Quadcom Committee. Ito pong si dating PCSO Chairman Royina Garma. Sa nasabing pagdinig, lumutang na ilang miyembro mano ng kanyang pamilya ang binigyan ng posisyon sa pamahalaan. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic? Alex, lumutang pa ang iba pang katiwalian na kinasasangkutan nitong si dating PCSO Chairman Royina Garma sa pagpapatuloy ng investigasyon, ikapitong pagkakataon na investigasyon ng Quadcom ng Kamara ngayong araw. USEC of the DNR, you were able to scatter those. Hindi na naitanggi ni dating PCSO Chairman, retired Police Colonel Royina Garma, ang isyo ng nepotismo o pagtatalaga sa kanyang anak, mga pinsan at in-law sa PCSO. Sa pagdinig ng Quadcom, inamin ni Garma na itinalaga niya sa iba't ibang posisyon sa PCSO ang kanyang anak, pinsan at in-laws. Kabilang sa itinalaga niya ay ang kanyang anak na may kapansanan bilang confidential agent, pinsan na si Marie Luis Obales bilang nurse, hipag na si Doris Garma, Howard Marzan, Cynthia Kibuloy Lagudo bilang mga consultants. Do you know the qualifications of confidential agent? Yes, Mr. Chair. What are the qualifications of confidential agent? Tell me. Someone you could trust on matters. I will tell you the qualification of a confidential agent. 1, a bachelor's degree in criminal justice. 2, may experience siya. Previous experience in law enforcement. Meron ba siyang experience sa law enforcement? Your daughter? I'm not aware of that. You're not aware. You're together with her for 23 years. Hindi ka aware kung meron siyang experience sa law enforcement? Meron ba siya? Wala o meron? Wala. None, Mr. Chair. Correct. Sa susunod na pagdinig ng Quadcom, inaasahang ibubunyag pa kung papaano umano minamanipula ng mga kamag-anak ni Garma ang operasyon ng Small Town Lottery o STL. Alex, kahit naka-break ang sesyon ng Kamara hanggang November 4, magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Quadcom kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa isyu ng POGO, extrajudicial killings at human rights violations na iniuugnay pa rin sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, dun sa pagtatanong ng ating mga mambabatas kay former chairperson ng PCSO na si Garma, yung ba mga kanyang mga kamag-anak ay nagtatrabaho pa rin ba sa PCSO? Koterminos yata nung mawala itong si Garma, nung nag-resign siya sa PCSO noong 2022, inalis na rin yung kanyang mga kamag-anak doon, Alex. Okay. Bukod dyan sa usapin ng EJK, nagkasanga-sanga na, pati na rin yung usapin ng PCSO, STL, nadamay na rin. Yung usapin sa POGO at ano pa ba yung mga ilan pa dyan? Human trafficking, ano na nangyari? Birth certificate, ano na nangyari dyan? Yung tungkol sa POGO, ngayon, itong huling bahagi ng investigasyon ay sinasagawa dahil dumalo dito si dating PNP Chief Acorda ay isasama pa rin sa kanilang investigasyon. Pero sa susunod pang mga pagdinig ay ikakalendar itong tungkol pa rin sa POGO maging doon sa itong extrajudicial killings at human rights violation, Alex. Dahil ang sabi ng Quadcom, hahaba pa ito. Hanggat buhay ang 19th Congress hanggang sa susunod na taon at hindi pa nila nabubuo yung mga panukalang batas na kanilang bubuin sa ika-20 Kongreso, ay tuloy pa rin daw ang investigasyon, Alex. Okay. Uy, muntik ko na makalimutan nga pala. Vic, may binanggit ka sa akin noong mga previous days na posibleng dumating dyan yung anak yung anak ng dating Pangulo na si Congressman Pulong. Nandiyan ba? Dumating ba? Hindi dumating. Tulad nung kanyang ate na hinihintay din ng mga congressman, hindi nagpakita dito sa Quadcom. Nako.
Akala namin nandyan siya. Anyway, maraming salamat si Vic Sumintak. Mata natin dyan sa Kongreso. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.